sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Charmaine. Ang totoo po niyan, hindi ko po inakala na darating ang araw na magiging isa rin akong letter sender ng Mahiwagang Burnay. Madalas kasi naming bonding ng anak ko ang pakikinig sa inyo. Kapag may libreng oras kami, nagpapatugtog kami ng mga episodes ninyo at sabay kaming nakikinig sa mga kwento at payo. Hindi lang kasi kayo nakakatawa, marunong din kayong tumingin sa sitwasyon ng may puso. Kaya naman ngayong ako ang may mabigat na dinadala sa dibdib. Naisip kong baka panahon na para humingi na rin ng payo. Ganito po kasi, yung asawa ko po, masyadong tutok sa hipag ko. Naawa din naman po ako kasi iniwan ng asawa. Kaya kapag kailangan niyang kausapin ang kapatid niya, okay lang. Kapag may kailangang asikasuhin, go lang. Kapag may kaunting tulong na kailangan, sige lang. Pero habang tumatagal, parang nagiging emotional dependency na. Kahit maliit na bagay, asawa ko pa din ang tinatawagan. Siya na lagi yung unang nilalapitan kapag may problema. Kapag may desisyon sa buhay, siya ang kinukonsulta. Taga-absorb siya ng drama ng kapatid niya. Mas marami pa nga silang usapang magkapatid kesa sa aming mag-asawa. Ganon din ang pakiramdam ng anak ko. Pati anak namin, ramdam na ang kakulangan. Pareho naming ramdam na hindi na kami priority. Ang nakakainis pa, hindi naman natututo ang hipag ko sa mga desisyon niya sa buhay. Wala sana pakialam sa mga personal choices niya in life kung siya lang ang apektado. Kaso sa tuwing magkakaproblema siya, asawa ko ang sumasalo. Gaya recently, naglabas ng pera ang asawa ko para sa piggery business ng boyfriend ng kapatid niya. Una pa lang, hindi na ako komportable. Hindi naman ako nagdadamot pero pakiramdam ko hindi malinaw ang boundaries. Ang iniisip naman ng asawa ko kapag naging stable ang boyfriend ng kapatid niya, magiging maayos din ang buhay ng kapatid ko or kapatid niya. Pero habang tumatagal, parang nagkakatotoo ang kinatatakutan ko. Ngayon kasi, pati boyfriend ng hipag ko parang nakaasa na din sa asawa ko. Tawag ng tawag, lahat na lang ng problema niya sa pamilya, sa pera at mga reklamo sa buhay, dinaing sa asawa ko. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa husband ko na hindi naman masamang tumulong, pero may hangganan dapat. Kapag kasi ang pagtulong ay nagiging dahilan na para mapabayaan ang sariling pamilya, pagdadala na yon ng responsibilidad na hindi naman kanya. Tambalang kumikinang papaano ko po ba kakausapin ang asawa ko nang hindi siya nakakaramdam na pinapapili ko siya? Papaano ko po ba ipapaintindi sa kanya na ang pagtulong ay hindi dapat kapalit ng kapayapaan ng sariling tahanan? Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sana po ay matulungan niyo po ako. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Charmaine.
Charmaine na Charmaine orange. the Orange. Kumusta na yung mga friends mong sina Vanessa? Oh. Okay, Charmaine, yung kwento nito ni Charmaine ay kwento na hindi bago sa Filipino setting. Yes. At dahil hindi siya bago sa Filipino setting, sa ngayon, nag-uumpisa pa lang, feeling ko, Jegs, ngayon pa lang nag-uumpisa yung tinatawag na pagbasag nung generational culture na nakagawian. Nakagawian. Correct, na yung mga bata ang magiging ano tawag dito, yung kahit may asawa ka na, nakadikit ka pa rin. nakadikit ka pa rin, di ba? Wala naman din talaga masama doon. Correct. Siyempre naman, okay yun. Habang buhay sila naman talaga ang pamilya ninyo. Wala ding masama sa pagtulong. Go, go, go sa pagtulong. Yung setting of the boundaries ang pinakamahalaga dyan. Pero hindi kasi ganyan tayo nakadesign eh. Hindi. Even biblically speaking, sinasabi yan talaga na ang anak maghiwalay sa kanilang mga magulang para itayo yung sariling pamilya. Yun yung sa Bible na mismo yun. Oo. So, wala, hindi, mas nagbabasa yung mga tao ng hindi Bible kesa ng Bible eh. mas binabasa nila yung chismis, yung marites sa kabilang kanto versus Bible. Kaya hindi nila talaga alam. So, ibig sabihin, dapat ganun nakadesign yung buhay natin para matuto tayo. Correct. Para matuto tayo tumayo sa sarili nating paa, yung mga naririnig natin ng mga kasabihan, correct. Diba? Hindi pa rin siya, kaya nga parang feeling ko, ito pa lang siya mag-uumpisa sa generation na meron tayo. Yes, oo. Kasi I think yung, so. di ba, sa henerasyon na meron tayo, namumulat na tayo sa ganyan. Kasi for the longest time before, yun pa rin yung thinking eh. Mag-aanak ka, aalagaan mo ng mabuti for the purpose of kapag ka nakapag-aral, maging maganda ang buhay, tapos sila na magsasalba at sila ang bubuhay na din ulit. Walang masama ako sa pagtulong ulitin lang namin yon. Ako share ko lang yung experience ko kasi ganun din sa kapatid ko eh. Actually yung kapatid ko mas matanda sa akin. So merong isang incident na ooperahan siya na nag-message sa akin na parang humihingi ng tulong. Meron naman ako may tutulong. Pero sinabi ko sa kanya direkta, sabi ko may asawa ka 'di ba? Anong ginawa ng asawa mo? Ayan. So hindi talaga ako tumuling pero andyan ako nakaalala if in case na wala. So yun, gumawa ng paraan kaya naman pala. Nagawa ng paraan. So yung mga halimbawa kung ginawan ko ng paraan yun, hindi gagalaw yung asawa. Para may mga ganyang pangyayari na kinakailangan natin silang turuan para din naman yan sa kanila eh. Correct. Hindi sa nilalayo mo yung sarili mo sa obligasyon. Oo, kasi papaano nga naman kapag ang eksena mo ay pag nawala na, ikaw, yun. sila? Nga. Oo. Tsaka ang nakakalungkot dito sa kwento mo, Charmaine, yun nga, nagkakaroon na ng hindi magandang epekto sa loob ng pamilya ng asawa mo, which sa inyo ng mga anak ninyo, sa mata ninyo, parang naitsapwera na kayo, mas inuuna na yung kapatid over sa inyo. Yun, na ngayon, papaano yung tanong ni Charmaine is papaano ba ito sasabihin na hindi naman na mukhang parang nagdadamot at namimili. Ako para sa akin, una sa lahat nga, there is beauty in your husbands being honest about the situation. Yes, Para sa akin kung titingnan lang din natin dun sa perspektibong intindihin natin yung side ng mister mo. So, merong beauty dun sa part na hindi niya tinatago. Kasi minsan yung ginagawa ng ibang mga tao, balita ko, tatago na lang nila kaysa magalit yung kanilang mga asawa, magalit yung kanilang pamilya. Maganda na hindi niya naman tinatago ito. Yun naman yung kagandahan dun. At sana hindi umabot dun sa point na, kaya feeling ko mahalaga yung how you word it pag kinausap mo siya, tsaka yung tono ng pananalita. Naniniwala talaga ako that the tone really matters. Kapag ka ang tono ng pananalita ay maayos, malumanay, mas nare-resolba ang mga bagay-bagay. Meron akong ganyang, just to prove the point of the tone of the voice, meron akong recent encounter sa ganyan na yung tono, yung kausap, yung na frontliner, yung nasa desk, na hinihinga ng tulong or tinatanungan, nagko-computer ni hindi man lang tumitingin dun sa kausap. So bukod sa hindi man lang tumitingin sa kausap, nakataas ang kilay, mataas ang boses, hindi maganda ang tono. So ang ending, parang nakakapanakit, nakaka-insulto, 'di ba? Iba yung tono ng pananalita 'di ba? Tapos ang ginawa namin,
syempre, pinuntahan namin kasi hindi dapat na ganun yung pananalita, ganon. Napag-alaman namin na nag-e-explain lang pala. Nag-e-explain naman daw talaga siya. Kumbaga parang nakuha naman namin yung punto nung taong mataas ang boses. Tapos sinabi ko din talaga, alam mo miss, kung halimbawa ang tono lang ng pananalita mo ay malumanay, yung hindi ka galit, tas nag-eye contact ka, tinitingnan mo yung kausap mo na para bang mahalaga din siya para sa'yo. Kasi kung wala din naman yung mga taong yan, wala ka rin namang trabaho, di ba? Kung tama lang yung tono ng pananalita, mas madali Ganon. So, mas manare-resolve ang lahat Kunyari, halimbawa, pinara ka ng enforcer. Kapag ka ang boses mo kagad, ikaw na pinara mataas, bakit mo ko? Anong problema? Ano problema, sir? Diba? Pagka ganun ng tono kaagad ng pananalita mo, ang automatic reaction nung enforcer would be mataas na din. 'Di ba? Unlike hindi kagaya na, sir, sorry sir, ano sir, po bang pasensya na sir ha? Ano bang nagawa ano ko, bang sir? nagawa ko? Yan. Pasensya ka na talaga. Kung iba yun So bakit namin sinasabi yan? Wala ka namang ibang choice kundi talagang diretsuhin yung mister mo. Kung paano mo gagawin, ang ibibigay lang namin ng tip ay dapat nakakain ka na maayos para hindi mainit ang ulo mo. Tama. Kalmado ka, Correct. 'di ba? Para kalmado rin ang boses mo kasi there's no other way to do it than to talk to him directly about it. Na, alam mo ba, honey, sa sobrang tindi ng nararamdaman kong ito na anxiety ng dahil dito, sumulat pa ako sa Burnay. Yan, yung mga ganon. Para mag-gets niya yung magnitude na, gahala, kailangan pa sumulat dun sa kwento na may wagang Burnay. Tama. Diba? So, ganon. The tone Mahinahon of the na voice. usapan. Mahinahon. Tama. Kaya yan. Kasama pa rin po at ang balang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan. So, mahinahon lang talaga. Correct. Kasi, hindi na natin to para himay-himayin, Jigs. Kasi, nakakapagod siya na usapin. Bakit? Wala naman kasi siya talagang sa ngayon na solusyon Sabi ko nga, yung batch pa lang natin, yung medyo nag-uumpisang bumasag doon sa kultura na kailangang sa'yo pa rin lahat nakaasa yung mga ganon. Na ngayon pa lang siya nag-uumpisa kaya wala pa siya talagang direktang solusyon sa ngayon. Tsaka aminin na natin, Jegs, hindi naman lahat din talaga pinagpala. So kung medyo meron din talagang kapatid na medyo maayos-ayos, dun, kesa naman, yun naman ang katotohanan, Jegs, kesa naman sa iba pa umasa. Correct. Kesa naman sa iba pang mangutang, 'di ba? Nandiyan naman si ate, nandiyan naman si kuya. Meron lang talagang boundaries na kailangan i-set. Ano siguro yan kung sa tanong mo kung paano kakausapin yung husband mo, hindi namin talaga masasabi sa iyo paano kasi hindi namin alam kung anong dynamics ninyong mag-asawa. Correct. Pero ito lang siguro yung tip na may bibigay ko, personal my perspective. Tanggalin mo yung emosyon, iproseso mo yung logic. Ano ba yung advantage, disadvantage? Hindi natin tatanggalin yung pagtulong. Tutulungan pa rin din natin yan, pero tuturuan. Magkaiba kasi yung tinutulungan kaysa sa tinuturuan mo Yan. Papasok na naman din dyan na don't give them fish. Teach them how to fish. Yan ang pinaka-importante. Yung pa rin talaga Oo, kasi parang hanggat hindi natututo yung isang tao, ang cycle paulit-ulit. Yeah. Babalik at babalik. Tsaka hindi ko alam kung ilang taon na yung anak mo So kung medyo adult na, sabi mo sabay kayong nakikinig, involve mo siya sa usapan kasi it's a family decision yung pagtulong Dapat pinoproseso din ninyo Baka naman, tama ka, Jack, sa sinabi mo na hindi naman natin alam yung buong sitwasyon. Kasi baka naman, sobrang madami ding extra si kuya. I mean, nasa sobrang daming extra na kaya niyang magpundar, o 'di ba? Mag-invest. Na hindi issue yung pera sa inyo. Correct Ayan. So, kasi pwedeng hindi yun yung issue Kasi mukhang, ewan ko lang kung di ko lang masyadong inintindi, pero mukhang hindi ko narinig yung nakukulangan na kami ng dahil. Wala naman. Wala, 'di ba? It's really more of boundaries na hala pati ba naman yung jowa ng kapatid mo, ako pa magsusustain ng negosyo. Yon. Mas doon Mukhang may pera sila So, wag niyong putulin yung pagtulong, i-calibrate lang paano yung pagtulong. Ayan, para at least yung mag-meet kayo halfway. So, ganun siguro yung atake kapag kakinausap mo. Hindi natin puputulin, pero ano ba yung para matuto din, ano ba yung tamang gagawin, 'di ba? Para matuto din sila and hindi lang din talaga umasa. Kasi totoo yun meron tayong ganyang feeling Nag-uumpisa yan kabisyo sa school Tingnan mo pag group project, pag alam mo may kasama ka matalino. 'Di ba?
Inaasa na natin sa kanya. Correct. Oo. Okay na yan. Kaya na ng, papasanay tayo. Maganda grades natin dito Oo. kasi aasa natin dun sa matalino. Mhm. Pero, yung matalino, hindi mo pwede dapat na sa'yo lang umasa. Dapat Oo. turuan mo din talaga sila. Kasi nakaka-disappoint din yan at some point. Like for example, sa ako personal mga experiences ko na, si Diego naman, kaya niya naman dyan. So parang hindi na nag-e-effort. Yan, correct, Oo, correct. Siya naman. So nagkakaroon ka rin disappointment na, ano ba to? Ba't puro ako? Oo. Hindi mo naman sa inaayawan, pero dahil ang frustration kasi, dahil hindi natututo yung tinutulungan mo, Tama. yung dinedevelop mo. So same din siguro sa husband mo. I think parang nagkakaroon din ng konting frustration yan at doon mo siya papasukan. Parang tutulungan mo pa siya paano matulungan yung kapatid niya. True, lalo. Kasi pag pag kapamilya mo na alam mong walang-wala, mahirap din Mahirap din naman tanggihan. Oo, Totoo. tumanggi na meron ka namang may ibibigay. Yes, correct. Hindi, ako I would say, ikaw lang din naman talaga sa pamilya ang meron eh. Siguro, kung times of emergency yan, 'di ba? Pero kung lagi-lagi Oo. na wala ng boundaries, yun yung wag naman. Oo. Pero pag emergency, tapos ikaw naman talaga yung meron, tas capable, pwede naman. Hindi naman natin tinatanggihan talaga eh. Basta wala talagang ibang capable sa paligid, ha? Oo. Pero kung meron naman na mas mag-e-effort para sa Tingin kanya. ko malaki yung malaking may capacity kasi pag sinabi mong babuyan, Di ba hindi naman mura yung babuyan? Hindi naman yan nagnegosyo ako ng turon. Correct, oo. Babuyan yan. Nag-ano ako ng fishball, hindi. Oo. Piggery. Oo, isang baboy magkano pa? Kaya nga Libo na Tama. Tapos Oo. mapagawa ka pa ng mga pig pen, di ba? Yung mga Oo. kawa ba yun? Yung yung lagayan koral. nila. O, koral yun, Oo. koral. Ganon. Ayan. Dapat pala friend natin to. Kaya nga Mukhang overflowing. Charmaine. O siya, tigil na nga natin to. Lunes na Lunes, baka sabihin, nanghahakbat tayo. Salamat, Charmaine, for sharing your story with us. Ayan. Ingat po kayo mga kabisyo, ha? Okay. Happy Bye. Lunes. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!